So itutuloy po natin yung atin pong serye, verse by verse series of study sa book po ng John. So magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang po sa makapangyarihan at hindi nagkakabaling salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng aklat ng Juan, Kabanatang 2, mga talatang 12 hanggang 17. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Kapernaum, siya at ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad, at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At malapit na ang Paskuhan ng mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at ng mga tupa at mga kalapati at mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa, gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Napag-alala ng kanyang maalagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap ng iyong bahay. Pagpalain mo, aming Ama, ang iyong mga salita, magdulot ito ng katatagan sa aming pananampalataya at kaligtasan sa mga wala pa nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kakaupo na po kayo mga kapatid. Yung atin pong pangangaral ngayon ay pinangambagatan po natin ang paglilinis ni Jesus ng templo. Ang paglilinis ni Jesus ng templo. Isa po sa minsan nagiging bahagi ko po ng paglilingkod bilang naglilingkod sa inyo, tagapaguna ng ating iglesia, ay paminsan-minsan po ay tumutulong pong maglinis ng ating bahay-sambahan kasama po sina Sister Cel at saka sila Sister Bell. So alam po ng aking mga kapatid na yan na ako po ay hindi nag-iimbento. Bagamat minsan lang, Sister? Minsan lang. So masasabi ko po mga minamahal na hindi po madali o hindi po isang madaling trabaho ang paglilinis po ng ating bahay-sambahan. Minsan po may makikita po tayong sulat o mansya sa pader na kailangan po nating kuskusin para mawala. Minsan po may mga alikabok po na kailangan po nating pagpaging mabuti. Mga agi po na kailangan po nating sungkitin at marami pa pong ibang linisin dito po sa ating sambahan. In fact, nung minsan pong binutas itong pinaglalagyan ng ating aircon, dahil sa sobrang dami ng linisin, nakuha ko na pong mag-chat sa ating group chat at humingi ng saklolo sa inyo sapagkat napakahirap, napakarami po talagang kailangang trabahuhin. Salamat na lang po at meron pong ilang mga kapatid na tumugon. Ngunit alam niyo po ba mga minamahal na meron pong isang mas mahirap linisin sa bahay-sambahan kaysa po sa lahat ng aking nabanggit. Yan po ay walang iba mga kapatid kundi ang mga peking mananamba ng Diyos. Ito po ay sapagkat mahirap silang makita. Nakaupo po sila gaya ninyo. Sa mga oras po na ito, nakikinig sila kasama po natin ang parehong pangangaral. Inaawit din po nila ang ating mga inaawit at ginagawa din nila yung atin pong mga ginagawa. You see, mahirap pong ma-identify kung sino po ba ang tunay na mananamba o hindi kung tayo po ang tatanungin. But not so with our Lord Jesus Christ. Alam po ng ating Panginoong Hesus kung sino po talaga ang tunay na mananamba ng Diyos o hindi. Yan po yung malinaw po nating makikita sa konteksto lamang po ng ating talatang pinag-aaralan. Halimbawa, in chapter 2, verse 24, alam ng ating Panginoong Hesus ang puso ng lahat ng mga tao. Hindi po natin kailangang magsalita sa Kanya para makita ang laman ng ating mga puso. Maaring tayo ay nalilito kung sino ba dito ang tunay na mananamba o hindi, pero hindi natin malilin lang ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay kitang-kita niya. At yan po mismo ang makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Dito po makikita natin na ang Panginoong Hesus ay naglinis ng templo
pero hindi po niya nilinis ang agyo, hindi po niya nilinis ang mga alikabok, hindi po niya nilinis ang mga basura, nilinis po niya ang mismong mga tao sa templo, kasama po ng kanilang mga paninda, mga taong mga hindi talaga tunay na sumasamba sa Diyos, bagamat nasa templo ng ating Panginoon. Hinati ko lang po itong ating pag-aaral sa umaga pong ito sa dalawang bahagi. Ang una po ay ang kawalang respeto ng mga Hudyo na nakita ho natin in verses 12 to 14, ang kawalang respeto ng mga Hudyo. At pangalawa po ay ang pagtutuwid ni Kristo. Ang pagtutuwid ni Kristo in verses 15 to 17. So aralin po natin isa-isa mga minamahal at dalangin ko po na habang pong pinag-aaralan po natin to, wag niyo po munang tingnan ng inyong katabi, na sigat to eh, peke itong katabi ko na to eh. Hindi po. Ang tama pong attitude habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos ay siyasatin po muna natin ang ating sarili. Ano po? Tingnan po natin kung tayo po ba ay tunay na mananamba ng ating Panginoon at kung hindi po natin natagpo ang gayon, hindi pa po ang hulingan ng lahat para po tayo ay magsisi sa Kanya at magbago. So yung una pong gusto kong mapag-aralan po natin ay pinamagatan ko pong ang kawalang respeto ng mga Hudyo. In verses 12 to 14, makikita po natin ang karumal-dumal na ginawa ng mga makasalanang tao sa templo ng banal na Diyos. Makikita po natin dito ang kawalan nila ng respeto sa templo ng Diyos kung saan nananahan ang presensya niya noong panahon pong ito. Makikita po natin dito ang kawalan ng diwa, ng pagsamba at pagpapahalaga ng mga tao sa Diyos na maluwalhati po sa lahat. At tingnan po natin kung yung mga kaganapan na isinasay po ni Apostol Juan dito po sa verses 12 to 14. Ang sabi po sa verse 12, pagkatapos nito, kung nasusundan niyo po, yung pagkatapos po nito ay pagkatapos po ng unang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na inaral natin nung nakaraang linggo in verses 1 to 11. Ito po ay yung himala kung saan ginawang alak ng ating Panginoong Jesus ang tubig. So pagkatapos daw po nito ay lumusong siya, ang Panginoong Jesus, sa Capernaum. So bakit po lumusong? Ang ginamit na termino dito ni Apostol Juan, sapagkat po ang Kana ay higit na mataas kaysa po sa Capernaum. Kaya po sinabi na lumusong siya doon sa Capernaum. At ang sabi, siya at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga alagad ay sila'y nangatira roong hindi maraming araw. So binabanggit po dito mga kapatid ni Apostol Juan kung sino po ang kasakasama ng ating Panginoong Jesus noong mga panahong nangyari po ito, ng ating pong pinag-aaralan. Sinabi, kasama daw po niya ang kanyang ina na walang iba kundi si Maria, ang kanyang mga kapatid sa laman, na kung aaralin po natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, halimbawa sa Marcos 6, talatang 3 na sina Santiago, Jose, Judas at Simon. So hindi po si Judas Iscariote na nag-traitor sa kanya. Meron siyang kapangalan na kapatid ni Jesus na sumulat ng isang aklat sa Biblia, yung Jude. Ano po? So hindi po pala nanatiling birhen si Maria matapos po niyang ipinanganak ang Panginoong Jesus, sapagkat nagkaroon pa siya ng ibang mga anak kay Jose na naging at least half brother ng ating Panginoong Jesus, sapagkat alam natin na si Jose ay hindi biologically father ni Jesus Christ. So, kasama niya ang kanyang mga kapatid, kasama niya ang kanyang mga alagad ng mga panahong ito ay lilima pa lamang na pinaralan natin in chapter 1 verses 35 to 51 na sila Andres, Pedro, Felipe, Nathaniel at yung isang hindi pinangalan ng alagad na walang iba kundi si Juan. So sila daw po ayon kay Apostol Juan ay sandaling nanirahan sa Capernaum. Bakit po? Sapagkat ang Capernaum after pumakulong ni John the Baptist ay nagsilbi pong kuta or headquarters ng ating Panginoong Jesucristo nung panahong nagministeryo po siya sa lupa. At pagdating po sa verse 13, makikita po natin ang pag-alis ng Panginoong Jesucristo kasama po ang kanyang mga kasama sa Capernaum patungong Jerusalem. Sabi po doon sa verse 13, at malapit na po ang Paskuwa ng mga Hudyo ay umahon si Jesus sa Jerusalem. Saan po nagpunta ang Panginoong Jesus? Sa Israel. Tinitingnan ko lang kung gising kayo. So madali nyo ka masusundan. Sinusundan nyo po yung inyong mga Biblia. So dito pa makikita natin yung dahilan
kung bakit po umalis ang Panginoong Jesus mula sa Capernaum tungo po sa Jerusalem. At mapapansin niyo po sa talata, kanina lumuso, ngayon naman ay umahon. Umahon sa Jerusalem. Bakit po gano'n? Sapagkat ang Jerusalem po ay higit na mataas na lugar kaysa sa Capernaum. Kung alam niyo po yung Baguio, mataas na lugar yung Baguio kaysa sa Bulacan. So umahon po ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga kasama sa Jerusalem. At ang dahilan, sabi sa talata, upang dumalo sa Paskwa o yung tinatawag na pista ng Paskwa or Passover Feast. Alam niyo po ba yung Passover Feast o pista ng Paskwa? Ito po ay pista ng Paskwa. Ito po ay taon-taon na ginagawa ng mga Hudyo upang alalahanin ng dakilang pagliligtas ng Panginoon Diyos sa mga Israelita mula sa pananakop o mula sa pagkabihag nila sa mga Ehipsyo. So, inaalala po nila yon whenever they are observing this feast. So, mula po sa edad na 12 na Hudyong lalaki at ay bumabiyahe po sila tungong Jerusalem upang isagawa ang pista ng Paskwa saan man po silang lupalop naroon ng Roman Empire. Kahit gaano po sila kalayo, ang isa pong debotong Hudyo ay kinakailangang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang pista ng Paskwa. So sila po dito ay nagpapatay ng kordero upang alalahanin yung ginawa pong pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga panganay mula sa anghel ng kamatayan. Kung alam niyo po yung story sa Exodus, hindi po ba isa sa salot na pinadala ng Panginoon Diyos para po kumbinsihin ang mga Ehipsyo, lalo na ang Parao, upang makalaya po sila sa kanilang pananakop ay ang pagpapatay sa kanilang mga panganay. At ano po ang solusyon para hindi mamatay, hindi pasukin ng anghel ng kamatayan ng kanilang mga panganay? Hindi po ba inutusan sila ng Panginoong Jesus o Panginoon Diyos na pumatay ng kordero at ipahid ito sa hamba ng kanilang pintuan? So, iyon yung inaalala nila, niligtas sila ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos na inilagay sa hamba ng kanilang pintuan. And I hope nakikita nyo yung relationship niyan sa Old Testament and sa New Testament. Yun po ay picture ni Jesus Christ kung paano po ililigtas ng Panginoong Jesucristo ang mga kagaya nating makasalanan. Kung ang dugo sa hamba ng pintuan ay sinabi ni Yahweh, kapag nakita ko wika ang dugo, I will pass over, lalagpasan ko kayo. Hindi ko papatayin ang inyong mga panganay. Sa panahon naman po ng bagong tipan, kung ang isang mananampalataya ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, ang dugo ni Kristo ay napahid sa kanya spiritually at lalagpasan na siya ng hatol at galit ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. I hope nakikita niyo po yung relationship ng pangyayaring iyan. So yan po yung inaalala ng mga Hudyo sa pistang ito ng Lumang Tipan. At kung gusto niyo pong malaman yung detalye, mga kapatid, pwede niyo pong balikan ang nakasulat sa Exodo, Kabanatang 12. Pero wala na po tayong time para i-discuss kung ano po yung Paskwa. Pero makikita natin, ayan po yung pista sa Lumang Tipan na ino-observe ng mga Jews o mga Hudyo noong panahon pong ito. At bilang isa pong responsableng Hudyo na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, in Galatians chapter 4 verse 4, ang Panginoong Jesus po ay taon-taon pumaahon sa Jerusalem upang sumamba at mag-alay sa Diyos sa templo. Ngunit isa pong malungkot at karumal-dumal na pangyayari, mga kapatid at mga minamahal, ang sumalubong sa Panginoong Jesus sa pagtungo po niya sa templo ng Jerusalem. Ang sabi po sa verse 14, kung sinusundan po ninyo, pagdating ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, ganito po ang sumalubong sa kanya. Ang sabi sa verse 14, at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. Maaaring tinatanong po ninyo, mga minamahal, bakit po merong nagbebenta ng hayop sa templo? At bakit po merong mamamalit ng salapi sa templo? In fact, specifically, hindi naman sa loob ng temple, kundi part ng temple kung pag-aaralan natin. Kung familiar po kayo sa templo ng mga Hudyo during the Old Testament, nahati po yan sa iba't ibang mga parts. Ano po, meron po tinatawag na dakong kabanal-banalan kung saan ang pwede lang po pumunta doon ay yung mga high priest
At meron pong isang lugar doon na ang pari lang ang pwedeng pumunta. Pero yung mga Hudyo na sumasamba ay nasa labas lang po talaga ng dako po na yon. At yung kanila po, yung lugar po ng mga Hudyo na sinasambahan nila ay meron ding bakod kung saan bawal po pumasok ang mga hintil. Alam niyo po yung mga hintil, yung mga hindi Hudyo na nag-convert sa kanilang relihiyon o paniniwala. So nandun sila sa courts of the Gentiles. Nandun sila sa lugar kung saan sana sumasamba yung mga hintil o yung mga hindi, mga Hudyo. At ito po ay para sa mga taong hindi nagagawang yung pagbebenta po nila doon, mga kapatid, ng mga hayop doon po sa courts of the Gentiles sa part ng temple ay para po doon sa mga taong hindi po nagawang nagdala ng alay para mag-alay sa pista ng Paskwa. Kasi imagine niyo kung manggagaling ka pa halimbawa anong kapangalan ni kapatid, Ernesto, mula sa Tarlac, wala pa namang sasakyan nung araw, daladat pasan-pasan mo yung tupa papuntang Baliwag, abay hassle yun, di ba? So ang practical na gawin, bumili ka na lang pagdating mo sa Jerusalem nang iaalay mo na hayop. So yun naman po ang sinamantala ng mga oportunistang negosyanteng ito na pinagbebentahan po nila ng mga hayop, yun nga lang sa loob mismo ng templo, yung mga taong walang dalang alay sa mataas na halaga. So sinasamantala po nila ang pangangailangan para kumita ng malaking salapi mismo doon po sa lugar po o yung templo po na kanilang dapat sana ay pinagsasambahan. So nakikita niyo po yung reason kung bakit meron po doong mga nagbebenta ng hayop. At maliban po doon sa mga nagbebenta ng hayop pang alay, meron din po doong mga sinabing namamalit ng salapi o mamamalit ng salapi o money changers. Ano po? So uso na po pala yung pagpapalit ng salapi nung araw. So para saan naman po iyon, mga kapatid? Ito po ay sapagkat ang mga Hudyo po ng panahong ito ay may responsibilidad na magbayad ng kanilang tax taon-taon alinsunod po sa kautusan sa Lumang Tipan. Halimbawa sa Exodo 30:13 hanggang 14. So kailangan pong magbayad ng mga Hudyo taon-taon pagpunta nila sa templo ng kanilang tax. At bawal silang magbayad ng ibang currency, if you will. Kailangan po ang ipambabayad po nila ay pera ng mga Hudyo o yung tinatawag na Tyrian coinage. Kaya kailangan pong magpapalit ng mga tao doon ng kanilang pera para tanggapin po ng mga pare o ng templo ang kanilang dalang mga pera. So yun nga lang po, kagaya po ng mga oportunistang nagbebenta ng hayop, sinasamantala din po ito ng mga taong nagmamalit ng pera. Tamang pinapalit po nila ang pera ng mga Hudyo na nagmula pa sa malalayong lugar, pero sa mataas na halaga. At isa pa po sa nakapagtataka dito, mga kapatid, paano nakapasok ang mga negosyanteng ito sa templo ng Jerusalem? Di po ba bakit sila naroroon? Ito po ay malamang dahil sa meron silang padulas o lagay sa mga pare ng templo ng Jerusalem upang makapag-operate po sila sa mismong loob ng templo. So makikita po natin dito, mga minamahal, yung spiritual na pagiging corrupt mula sa pagiging sa mga leader ng pananampalatayang Hudyo hanggang sa mga ordinaryong mamamayan nito. Sila po ay pawang korap at malayo ang puso sa Diyos. Wala silang ibang inisip, kundi po ang kumita ng pera at wala po sa isip nila ang esensya ng kanilang ginagawang pista ng Paskwa. Tamang naroroon po nga sila sa templo, ngunit hindi po para sambahin ng Diyos, hindi para sundin ang kalooban ng Diyos, hindi para bigyan ng kasiyahan ng Diyos, kundi para sa sarili nilang pakinabang, para sa sarili nilang pangangailangan, para sa kanilang sarili. Nakakalungkot, mga minamahal, pero ganyan po ang senaryo ng mga nakaraang araw doon po sa tinatawag na prosesyon ng itim na Nazareno
na ginawa po ng mga kapatid nating Katoliko sa Quiapo. Kung papanoorin niyo po yung interview, mga kapatid, sa TV, wala po ako personally napanood doon nang in-interview siya na kaya siya nagpunta doon sa prosesyon ay sapagkat gusto ko pong bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Gusto ko pong masiyahan ng Diyos. At gusto ko pong mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon Diyos. Isa po yung madalas po nating maririnig sa interview, bakit ka nagpunta sa prosesyong ito? Kasi gusto kong gumaling ang anak ko, kasi gusto kong umasenso ang negosyo ko, kasi may kahilingan ako sa Panginoon, kasi gusto ko. Obserbahan niyo po ba yon, mga kapatid? Ginagawa lang nila ang simbahan na lugar para hingin ang ating mga kahilingan at hindi para bigyan ng kalwalhatian ang Diyos. Now, don't get me wrong, mga minamahal, hindi po masamang humiling sa Diyos. Pero kung yan lang po ang pinakalayunin mo, kaya ka pupunta sa simbahan, yan po ay idolatry. Mas dinodiyos mo ang pangangailangan mo kaysa sa tunay na Diyos. In fact, baka po masyado tayong sinasabi nating napakalapastangan ng mga Katoliko, pero hindi po natin alam, minsan guilty din po tayo ng gayon. Guilty po tayo, even tayong mga Kristiyano. Nakakalibot po tayo na ang primary reason kaya po tayo nagtitipon-tipon ay para sambahin ang Diyos. Para bigyan siya ng pagpapahalaga sa ating mga buhay. Para sa Kanyang kasiyahan. At kung may iba pa pong higit na dahilan kaysa rito, magsisika sa Panginoon sapagkat iyan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung may iba ka pang dahilan sa pagsamba sa Diyos, maliban sa Diyos, iyan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ulitin ko po yun, gusto ko po yung paunin ninyo. No? Kung meron kang ibang dahilan sa pagsamba sa Diyos, maliban sa Diyos, iyan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yes, maaari po wala kayong nakikitang rebulto dito, pero kung sinasamba mo, kung merong higit na mahalaga sa iyo kaysa ang kasiyahan ng Diyos, sinasamba mo ang iyong sarili at pinapahalagahan mo ang mga bagay kaysa sa Diyos. Therefore, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At isa pa po na gusto kong mapansin ninyo dito, mga minamahal, ay hindi po pala porket nasa bahay-sambahan ka, ay tunay ka namang sumasamba. Napansin niyo po ba yun? Yung marami pong nagsisimba, pero hindi sumasamba. Yung mga negosyante pong ito, kung mapapansin niyo sa talata, nasa loob din po sila ng templo. Pero hindi po para sumamba sa Diyos, kundi para sa kanilang hanap buhay, para po sa kanilang personal na pangangailangan. Hindi po para hanapin ang Diyos, kundi para hanapin ang kanilang mga sarili. Kung ikaw po ay naririto, ngunit may iba kang agenda maliban sa sambahin ng Diyos, nagsisimba ka lang, pero I'm sorry to tell you, hindi ka talaga sumasamba. That's the truth. Ano po, at gusto ko pong magising po tayo sa katotohanan iyan. Kung ikaw ay naririto lang para i-flex ang outfit mo, kung ikaw ay naririto lang para ipakita ang gilas at aral mo, kung ikaw ay naririto lang para i-bless ka sa mga pangangailangan mo, kung ikaw ay naririto dahil sa isang tao or even sa ministry mo, hindi po talaga tayo sumasamba sa Diyos, and therefore hindi po natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos, at baliwala po ang lahat ng ating ginagawa. Bakit ko po sinama yung ministeryo? No, di ba pagsamba yun sa Diyos? Ginagawa natin, pagsamba po yun sa Diyos. Pero may mga panahon na ginagawa na lang po natin yung mga bagay out of duty. Na kailangan ko kasi pumunta doon kasi walang ibang gaganap kung wala ako. Kailangan ko lang, pero wala yung joy, wala yung desire na pupunta ako doon kasi gusto kong bigyan ng kalwalhatian ng aking Diyos. Pupunta ako doon kasi mahal sa akin ng Diyos. Pupunta ako doon kasi mahalaga sa akin ng Diyos. Pupunta ako doon dahil kamangha-mangha ang Diyos. Pupunta ako doon dahil sa Diyos. Period. End of paragraph. End of discussion. Ang sabi sa context, John chapter 4, verse 23, few chapters lang po mula rito,
Datapat dumating na ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sino daw po ang mga hinahanap ng Ama? Anong klaseng mananamba? Sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po peke na mananamba. Hindi po mananambang masabi lang sumamba. Kundi talagang tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. At mga minamahal, hindi po yan nangyayari automatically. Napupunta ka lang dito, then automatic, magiging mananamba ka ng Diyos. Hindi po. Iyan po ay kinakailangan po nating ipanalangin mabuti sa Diyos bago at habang tayo po ay sumasamba sa Kanya. Panginoon, kung meron pong ibang umaagaw ng aking atensyon, maliban sa bigyan kita ng kalwalhatian sa umagang ito, ay alisin mo. Nagsisimula po yun sa ganong pananalangin at diwa. At dapat kinukondisyon po natin ang ating puso, isipan, bago tayo sumamba sa Diyos, alisin ang anumang distractions, maaring problema man ito, maaring pride man ito, maaring kasalanan ito, alisin para sa goal na ito na sambahin ang ating Panginoon. Kapatid, seryosong tanong na gusto kong sagutin mo, bakit ka naririto? Masasabi mo bang ang dahilan kung bakit ka naririto ay para sambahin ng Diyos? O gaya ka lang din ng mga tinamaang negosyanteng ito na binababoy ang templo ng Diyos para lang sa sarili nilang kapakinabangan? Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat upang siyasatin ng ating mga puso at humingi ng tawad sa Diyos kung kinakailangan, kung hindi po tayo masyadong nagiging conscious sa status ng ating puso sa pagsamba sa ating Panginoon sa mga oras na ito. So hindi po nagustuhan ng Diyos at makikita po natin yan sa reaksyon ng kanyang anak, sa kanyang nakita sa tagpong ito, at yan po yung gusto ko pong ipaliwanag dun po sa panghuli nating punto na pinamagatan po nating ang pagtutuwid ni Kristo. Ang pagtutuwid ni Kristo. In verses 15 to 17, nandun na po tayo, makikita natin yung matinding pagtutuwid ng ating Panginoong Jesucristo sa kalapastangan ng ginawa po ng mga Hudyo dito po sa mga religious at mga religious leader po na ito. Sabi po dun sa verse 15, sabi, at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Bakit po lubid? Sapagkat yun po yung madaling makita dahil marami pong hayop doon na pinantali ay lubid. So inipon yun ng Panginoong Yesus at ginawa niyang panghampas gaya ng isang latigo. At ang sabi, itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya o ibinuhos niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo o ipinaligtad sa ibang salin ang kanilang mga dulang o mesa. So makikita po natin dito yung banal na galit ni Jesus sa mga lapastangang mga taong ito. Pinaalis niya hindi lamang po yung mga tao, pati yung kanilang mga paninda. At pinagbabaliktad ang mga mesa, maging ng mga mamamalit ng pera. Ngunit mapapansin niyo po mga minamahal, bagamat nagalit dito ang Panginoong Yesus, hindi po siya nawalan ng kontrol. Napansin niyo po yon? Nanatili po ang kanyang kabanalan. Hindi po kagaya po natin, kapag tayo po ay nagagalit, madalas nadadala po tayo ng ating damdamin at tayo po'y nakapagsasalita at nakagagawa ng mga bagay na pinagsisisihan din naman natin sa dulo. But not in the case of our Lord Jesus Christ. Wala pong naulat sa talata. Pansinin niyo po, wala pong naulat sa talata sa tagpong ito na nasugatan o nasaktan. Wala pong namura sa tagpong ito. May nabasa po ba kayong ganon? Minura ni Jesus ang mga tinamaang negosyante. Wala hong ganon eh. Wala pong naulat na dumating ang mga sundalong Romano upang awatin si Jesus sapagkat siya ay nagwawala. Na nagpapakita na kahit nagalit ang Panginoong Jesus, hindi siya nawala sa kanyang sarili. Meron pa rin siyang self-control at ginawa lang po niya ang nararapat at tugma sa sitwasyon. In fact, sa unang bahagi ng verse 16, ganito po ang mababasa natin. At sa nga nagagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Ano po mapapansin natin dyan? Kung nawala po sa kontrol ang ating Panginoong Jesucristo, di sana pinagkukuha niya yung mga cage. Ano ba Tagalog ng cage?
hawla ng mga ibon at pinagpapalibag niya at hinayaan niyang umalis yung lumipad yung mga ibon. Pero hindi po ganun ang kanyang ginawa. Inintindi pa din po niya ang kabuhayan ng mga tao. Imbis na ihagis pa palabas at sipain palalabas ang mga hawla, ipinakuha na lang niya ng Panginoong Hesus sa mga tao yung kanilang paninda upang mapakinabangan pa. So makikita natin sa talata na bagamat nagalit ang Panginoong Hesus, nandoon pa rin po yung kanyang awa at concern sa mga tao. Ngunit ang biblical at banal na pag-ibig ay hindi kumukonsinti ng mali. Amen? Ang biblical at banal na pag-ibig ay hindi po kumukonsinti ng mali. Hindi po konsentidor ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto 13:6, ang biblical daw po na pag-ibig ay hindi nagagalak sa kalikuan. Ibig sabihin, kung nakikita po natin ng mga tao, particularly ang ating mga mahal sa buhay, gaya halimbawa ng ating mga anak na hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, ngunit hindi po natin sinasaway, bagkus kinukonsinti pa po natin, hindi po tayo tunay na umiibig ayon sa banal na kasulatan. Sapagkat ang tunay po na umiibig ay hindi konsentidor, bagkus sumasaway sa kamaliang magdadala sa kanila sa kapahamakan. At ganyan po ang modelong ipinakita sa atin dito ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila po ng kanyang pagkagalit, sinaway niya at hindi niya ipinagpakibit balikat. Bahala nga sila dyan, buhay nila yan. Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Makikita natin sa talata na after niyang ginawa ang kanyang mga ginawa, ay sinabi niya ang kanyang pagtutuwid sa kanila. Ang sabi sa verse 16 sa pagpapatuloy, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Do not make my father's house a house of trade. Dito makikita natin ang mariin na pagsaway ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao pumupunta sa templo para sa pangsariling kapakinabangan at hindi upang sumamba sa Diyos. Again, hindi po minamasama ng Diyos ang paghahanap buhay ng mga tao, pero not to the point na pati ang oras at lugar kung saan sana sila ay sumasamba ay gagamitin pa din para sa paghahanap buhay. Ang templo ng Diyos ay dapat maging isang lugar na pagsamba sa Diyos, pagdalangin sa Diyos, paghahandog sa Diyos, at pakikinig sa Diyos. Sa mga tagpo din pong ito, mga minamahal, makikita po natin na tinutupad po ng ating Panginoong Hesus ang propesiya ni Propeta Malakias para po sa Mesiyas na darating. Sabi sa Malakias 3:1-3, pakinggan nyo na lamang po, narito aking sinugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kaligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito, at sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy na mangdadalisay at parang sabon na mga tagapagpaputi, at siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang ginto at pilak, kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Ginagawa ng Panginoong Hesus yung propesiyang ito, sa pagkakataong ito, dinadalisay niya ang pagsamba ng mga Hudyo na korap at marumi sa panahon pong ito sa John chapter 2. Sa mga katuwid, mga minamahal, yung akto ng ating Panginoong Hesus dito ay isa rin pong patunay na siya talaga ang pinakahihintay ng Mesiyas. Siya talaga ang Kristo. Siya talaga ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. In fact, minsan pa po niya itong pinatunayan galing mismo sa kanyang bibig. Kung papasinin niyo po yung verse 16, tinawag po niya ang Ama, ang Diyos Ama, na aking Ama. Nakita niyo po yon sa verse 16, tinawag niya itong aking Ama. At alam niyo po, nung panahong ito, hindi po iyon gawain ng isang ordinaryong Hudyo. Sapagkat ang pagtawag sa Diyos Ama na aking Ama ng panahong ito ay pagpapantay ng kanyang sarili sa Diyos. At kanyan po yung makikita natin sa context ng mga panahong ang Panginoong Hesukristo ay nagpagaling sa mismong araw ng Sabat.
Ano po, at inusig siya ng mga Hudyo. Ang sabi po doon sa Juan 5, talatang 17 hanggang 18, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Napansin nyo, inulit niya? Dahil dito ngayon, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling Ama, ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ano daw po ang katumbas ng pagtawag sa Diyos na aking Ama? Nung panahong ito, pinapantay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos. Sapagkat siya po mismo ay Diyos, gaya ng inaral na natin in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. And the Word became flesh and dwelt among us. Di po ba? Ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Sa makatuwid, yung simpleng statement lang pala na sinabi ni Jesus dito na aking Ama ay nagpapahiwatig na kung sino talaga siya, na siya nga ang anak ng Diyos, ang Kristong tagapagligtas. Dahil diyan mauunawaan po natin kung bakit ganun po ang naging damdamin ng ating Panginoong Jesus nung nilalapastangan ang bahay ng kanyang Ama. Sapagkat wala pong ibang higit na nakakaunawa sa nararamdaman ng Ama kundi ang anak. Wala pong ibang higit na nakakakilala sa Diyos Ama kundi ang Diyos Anak. Yan po yung inaralan natin in John chapter 1 verse 1 and verse 18. So makikita po natin dito na nakapagtataka na walang pumigil sa ating Panginoong Jesus habang pinapaalis niya yung mga tao. Hindi niyo po ba napansin yun? Nung pinapaalis ni Jesus yung mga tao, gano'n man lang bang may isang kasinlaki ni Kuya Pando at yakapin ng Panginoong Jesus, "Uy, tama ka na, nauubos na yung paninda namin." Wala pong gano'n eh. Napansin niyo sa talata? O kaya wala tumawag ng pulis, pulis! Wala may nagkawala dito. Napansin niyo po? Iba-iba po ang dahilan ng mga Bible scholars sa ating pong pag-aaral. Pwedeng ito po ay isang himala ng Panginoong Jesus na pasunurin yung mga tao, na kahit po siya ay gumagawa ng gayong mga bagay, ay walang tao na may kakayanan siyang pigilan. Sapagkat siya ay Diyos, kaya po niyang gawin yun. Maaari naman po na habang ginagawa yun ng Panginoong Jesus, nangungusap ang konsensya ng mga tao sa kanyang sarili, hindi tama yung ginagawa ng taong ito. Kalapastanganan yung aming ginagawa at dapat lang na gumilos siya ng ganyan. Kaya walang umawat sa kanila. Maaaring sinasang-ayunan nila na kami ay nagkamali nga at tama lang ang ginagawa ng taong ito. Ngunit iba po ang napansin ng mga alagad. Doon na po tayo sa huling talata, verse 17. Ang sabi doon, na pag-alala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakainin ako ng sikap sa iyong bahay. Zeal for your house consume me, sabi sa English. Yung naalalang talata po ng mga alagad dito, yung naalalang verse ng mga alagad nung nangyayari po ang makaganapang ito sa lumang tipan, ay makikita natin sa awit 69 verse 9 na isinulat mismo ni Haring David. Sinabi po, at kung pag-aaralan natin yung awit 69 na pinanggalingan ng sinitas na talata ng mga alagad, makikita po natin doon na si Haring David, nung sinulat po niya yun, ay inuusig dahil sa kanyang malaking pag-ibig at pagmamalasakit sa templo ng Diyos kung saan nananahan ang presensya ng Panginoon nung panahon pong iyon. Dahil na po sa kanyang labis na malasakit at pagmamahal sa templo ng Panginoon na sumisimbolo ng kanyang pag-ibig sa Panginoon, ay nakuha siyang itakwil ng kanyang mga kapatid. Ganyan po yung mababasa niyo sa awit 69 verse 8. Nakuha, naranasan nyo na po ba yun? Dahil sa sobrang dedicated nyo sa Panginoon, sinusumpa na kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Well, hindi ko sinasabing dapat ganon, as much as possible, maging maganda tayong patutuo sa kanila. Pero may mga time po talaga na hindi nila mauunawaan yung ating ginagawa. At tayo po ay kanilang uusigin. Minsan nakasama natin sa bahay, minsan mismong asawa pa natin. Pero alam nyo, binaliwala yun lahat ni Haring David. Dahil ang pinakamahalaga lang sa kanya ay ang kasiyahan at kaluwalhatian ng kanyang Diyos. Ganyan po yung naalala ng mga alagad matapos nilang nakita ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.
magkahalo pong pagkamangha at pag-aalala yung kanilang naramdaman sa tagpo pong ito. Pagkamangha sapagkat nakita nila yung dedikasyon at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama na nakita rin nila kay Haring David. Sa talatang ating sinitas. Yun nga lang po, mas higit na mataas ang antas ng sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya po ay anak ng Diyos. Sila po ay nag-aalala maliban sa pagkamangha sapagkat kung papaanong inusig ang Haring David dahil sa kanyang dedication sa pagmamahal sa templo ng Diyos, alam po ng mga alagad na maaaring sapitin din ito ng ating Panginoong Jesucristo. At gayon na nga po ang nangyari. Kapag papatuloy ng kasaysayan, ito po ang isa sa naghatid sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Siya po inusig ng mga Hudyo, hindi po nagustuhan ng mga Hudyo ang kanilang mga kilos. Ngunit mga minamahal, para kay Jesus, baliwala ang mga pag-uusig at paghihirap na ito. Bakit? Ang mahalaga sa kanya ay ang kalooban ng kanyang ama at ang kasiyahan ng kanyang ama. Kapatid, ganito ka rin po ba sa mga oras na ito? Masasabi mo bang ang kalooban at ang kasiyahan ng ama ang pinakamahalaga sa buhay mo? Na hindi mo alintana, mawala man ang lahat sa iyo. Hindi mo alintana kung nausigin ka man ng lahat at iwan ka man ng lahat. Ang mahalaga sa iyo ay nabibigyan mo ng kaluguran ang Diyos. Ganyan po makikita natin dito ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa po, maging kagaya tayo ni Kristo na meron pong tunay na dedikasyon at init sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, dito ko po tatapusin yung ating pangangaral. Gusto ko lang pong malaman ninyo na kung pag-aaralan natin yung Gospels account, Matthew, Mark, Luke, and John, hindi po ito yung first time and first ever na ginawa ito ng Panginoong Jesus na pumunta siya sa templo, na dismaya siya, pinaalis niya, nilinis niya ang templo. Sa pag-aaral natin sa Gospel accounts, nangyari yon una nung bago lumabas ang Panginoong Jesus o during His early public ministry, nung nagsisimula ang ating Panginoong Jesus na magministeryo sa lupa. Kagaya ng ating pinag-aralan ngayon, ito yung nangyari bago nung nagsisimula ang Panginoong Jesus na magministeryo. Pero kung babasahin natin yung Matthew, Mark, and Luke, bago magtapos ang kanyang ministeryo sa lupa, bumalik siya sa templo at naabutan pa rin niya yung mga tao na pinagpapatuloy ang kanilang ginagawa, na binaliwala ang kanyang sinabi at hindi kinilala ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya inulit ulit ng Panginoong Jesus ang paglilinis na ito. And ultimately, hinatulan sila ng Diyos noong AD 70 na propesiya sa Matthew 24 kung saan winasak ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga Romano ang templo ng Jerusalem. Ikaw kapatid, ano po ang magiging tugon mo dito sa narinig mong pangangaral ngayon tungkol sa tunay na pagsamba sa Diyos? Magiging kagaya ka po ba ng mga Hudyong ito na matapos marinig ang mga pahayag at matapos makita ang mga kilos ng ating Panginoon Jesucristo ay ipinagkibit balikat lang at binaliwala at pinagpatuloy pa rin ang kanilang gawain na pagiging makasarili at walang pagmamahal at pagluwalhati at paggalang sa Diyos? O magsisisi ka ngayon sa iyong mga kasalanan at mula ngayon seryoso ka nang lalapit sa Diyos na mayroong diwa ng pagsamba sa iyong puso, na kinikilala mo ang Panginoong Jesucristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kapatid, gusto kitang hikayatin, maaring nagkamali ka, maaring nabaliwala mo ang pagsamba sa Diyos nitong mga nakaraang linggo o nakaraang araw, pero hindi pa po huli ang lahat. Palagi po tayong may pag-asa sa Diyos. Kung tayo lang po ay aamin sa ating mga kasalanan at magsisisi sa lahat ng ating karumahan at sasampalataya sa kordero ng Diyos na may kakayahan na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan.